Okay, so gaming laptop naman tayo ngayon. Ito yung Asus TUF Gaming A15. At alam naman natin na kapag gaming laptop, pricey, yung mga pangmalakasan, daang libo ang presyo. Pero kung ang hanap mo, yung solid gaming laptop na hindi ganun kataas ang price, dapat mong i-consider to. Pero bago natin pag-usapan lahat, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Goal namin ng mga 500k subs this year, kaya mas marami pa kaming ilalabas na videos. Subscribe sakaling magustuhan mo tong video, at follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so syempre uumpisahan muna natin to sa design at build. Dalawang color options yung meron tayo, Jaeger tsaka Mecha Gray. Mecha Gray yung nasa atin ngayon, at pansin ko agad dito yung simple pero may angas pa rin na itsura para halata pa rin na gaming laptop. Sharp looking pa rin, at parang ganoon na rin naman talaga yung nagiging trend ngayon. Actually, kahit yung mga latest ROG phones, di ba? Mas simple na rin yung looks kumpara sa dati. So, ganun din yung makikita natin dito, at sa akin okay na okay yun para kahit papano, magmukha naman akong mature ng konti kahit hindi. Meron tayo dyang embossed na TUF logo tsaka ilang mga lines. Ang ganda rin itong pa-X na LED indicators. Every time na ino-open ko yung laptop, ang gandang tignan. Yung hexagonal power button, ganun din. At meron din tayo dyang printed text at TUF logo dito sa trackpad. Now, syempre medyo makapal pa rin tong gaming laptop natin. Pero hindi naman siya yung sobrang kapal tulad ng iba dyan. Kakapal na mukha nyo. Tulad ng ibang mga laptops dyan. Tsaka mas manipis na rin naman kumpara sa mga dating gaming laptops na sobrang kapal tsaka bulky talaga. Also, napansin ko rin na medyo magaan to for a gaming laptop. Nasa 2.2 kilograms yung weight, so hindi siya yung sobrang nakakangalay kung sakaling bibit-bitin mo araw-araw. Madali lang ding buksan since meron tayong lip dito sa may bandang lid. Kaya ding buksan ng isang kamay lang. At ang nagustuhan ko pa dito, maganda yung hinge. Alam mo yung saktong sikip lang talaga siya, at hindi siya yung feeling na sobrang luwag or sobrang sikip kapag nag-a-adjust tayo ng angles. Dito, saktong-sakto lang talaga, smooth tsaka sturdy rin. So, hindi umaalog-alog yung screen kahit kapag nagtatype ako sa keyboard, at kahit din medyo maalog yung table natin. And honestly, big plus sa akin yan kasi sobrang nakakairita naman talaga yung wobbly na screen sa ilang mga laptops. Umaalog lang to ngayon kasi hindi talaga stable yung table ko. Stable na ano? Yung rubber sa ilalim, mabisa rin para hindi dumula sa table natin yung laptop. At na-mention ko yan kasi isa yan sa mga maliliit na problemang na-encounter ko sa MacBook Air. Minimal lang din yung flex dito sa display at sa keyboard area. At dahil nga TUF gaming laptop to, syempre andyan pa rin yung military grade toughness. So pasado yan sa ilang mga durability test like drop test, vibration, humidity, at nag-survive din sa extreme temperatures. Kaya overall, para sa presyo at para sa ganitong klase ng laptop, approve sa akin yung design at pati na rin yung build quality. Sa ports naman, marami tayong ports dito, at baka nga for most people, sobra pa to. Meron tayong USB 3.2 Gen 1 Type A sa magkabilang gilid. Tapos, nasa left side na yung karamihan. Yung power in, Ethernet port, HDMI 2.1, isang USB 3.2 Gen 2 Type C with support for DisplayPort, and power delivery hanggang 100 watts. Maganda yan para hindi na tayo magdadala ng malalaking chargers, at pwedeng itong maliit na gun charger na lang ang dali natin. Well, of course, hindi natin makukuha yung full performance ng gaming laptop, gamit lang to, but still, okay na okay to sa mga laging on the go na gagamitin din to hindi lang for gaming but also for productivity works na rin. May isa pang Type-C na USB 4 naman, data transfer speed hanggang 40 gigabit per second, and may support din yan for DisplayPort. At syempre, hindi rin pwedeng mawala yung 3.5mm audio combo jack. So, again, halos kompleto naman. Pero ang kulang lang para sa akin, as a content creator, yung card reader. So, sana madagdag nila to sa susunod na TUF A15. Also, para sa akin lang naman, mas maganda rin sana kung nasa likod yung karamihan sa mga ports para kung sakaling gagawa natin to ng isang malupitang desk setup with monitors and other gaming peripherals, mas malinis tignan kapag nasa likod yung mga cables. Pero okay lang din naman kasi at least nasa left side nga yung karamihan, so hindi siya makakasagabal kapag gumagamit tayo ng mouse. Okay, so next naman natin yung keyboard. Bali, meron tayong numpad dito since hindi nga lang to made for gaming. For productivity rin kasi, so very useful yung numpad sa mga gumagamit ng Microsoft Excel for work or studies. Font style natin dyan, gamer na gamer ang itsura. Naka one zone RGB lighting lang tayo. So, hindi natin makikita dito yung sobrang makulay na wave RGB lighting effect. Pero, unang-una, hindi problema sa akin yon kasi hindi ko rin trip yung iba-ibang kulay sa keyboard ko. Blue, teal, or white lang yung gusto ko
dyan. Pangalawa, may iba't ibang mga lighting effects pa rin naman. At pangatlo, maliwanag din talaga at uniform yung brightness. Hindi siya yung tipong may part na medyo madilim or may part na medyo maliwanag. Pantay lang yung brightness sa buong keyboard, so wala tayong problema dyan. Also, nagustuhan ko rin yung dedicated buttons for volume adjustment, mic mute, and armory crate. Actually, mukha lang siyang maliit na bagay pero big plus din sa akin yan. Lalo na sa araw-araw na paggamit ko ng laptop, lagi rin ako nag-a-adjust ng volume. So, dito hindi na natin kailangan yung mga key combinations para lang makapag-adjust. Now, in terms of actual feels naman, medyo mushy ng konti yung keyboard natin dito at mas mapapansin mo yan kung galing ka ng mechanical keyboard. Pero satisfying pa rin sa paggamit ko, ramdam pa rin yung bawat key press. So overall, nakaka-enjoy pa rin mag-type or kahit mag-typing test pampalipas oras. Plus, tahimik lang to. So okay na okay din kung sakaling tulog na yung kasama mo sa kwarto at ayaw mong makaistorbo. Pero kung nasa edad ka na tapos wala ka pang kasama sa kwarto, hanap ka na. Pwede na yan. Yung trackpad natin dito, malaki, responsive. Hindi rin ako kinakapos kahit may i-drag ako from corner to corner. No problems din sa mga multi-finger gestures ng Windows and also okay din naman yung parehong left and right clicks. Sa display naman, naka-standard 1080p LCD panel tayo pero ang kinaganda, 144Hz yung refresh rate so okay to sa mga FPS games. Actually, parang dun nga sasakto yung specs ng laptop na to. More on sa mga esports titles, Valorant, CSGO, syempre, sama na rin dyan yung Dota 2 para mas magamit natin yung high refresh rate feature. Pero mamaya papakita ko rin yung average FPS na nakuha natin sa ilang mga AAA titles kasi mataas din yung nakuha natin doon at very playable din kahit iset sa mga matataas na settings. Available din ang G-Sync and FreeSync pag naka-enable ang Optimus and yes, may advanced Optimus na rin for better performance since sa gaming components na lang mapupunta yung power and syempre better latency na rin. May max switch toggle tayo dito sa Armory Crate app kaya lang kailangan nating mag-restart dyan. So, pwedeng dito na lang natin yan i-turn on sa control panel ng NVIDIA. Side bezels, manipis lang. Yung chin na lang ang makapal pa, but common pa rin naman yan sa mga gaming laptops ngayon. Tapos, in terms of color accuracy naman, okay na for most people since fully covered nga ang sRGB color space. So, may enjoy din natin for both gaming and watching videos. Nanood ako ng mga anime and movies sa Netflix. Okay na yung colors. Lalo na't may nakita rin kasi ako last time sa ibang brand na mas mahal pa dito pero medyo tagilid talaga yung colors. Pero syempre for content creators or mga professionals talaga, yun, mas gugustuhin pa yung mas mataas na color accuracy. So ang sinasabi ko lang, para sa ganitong klase ng laptop, hindi na talaga masama. So siguro kung may pupunahin man ako, brightness. I mean, sapat na brightness naman kung gagamitin lang natin to indoors. And most gamers, ganun naman talaga. Wala namang maglalaro ng games outdoors, lalo na't kailangan din na plug in yung laptop natin para makuha natin yung best performance. Pero para sa mga gagamitin din to for work, sa mga coffee shops, or sa mga lugar na maliwanag at may mga natural lights, hindi malabong mangyari na kapusin tayo sa brightness, so pwesto na lang tayo sa lilim or against the light. Speakers naman, okay lang. Tulad lang din sa karamihan ng mga gaming laptops, hindi ganun kaganda. Actually, kahit naman yung mga 200k gaming laptops, bihira lang yung talagang solid na speakers. So, ang masasabi ko dito, saktong lakas lang, saktong sound quality para marinig natin ng maayos or klaro yung mga dialogues kapag nanonood tayo. So, pwede na for casual gaming and watching videos. Pero kung gusto mo ng mas immersive na experience, gagamit ka talaga ng headphones. Para naman sa performance, latag ko muna sa inyo yung specs. Well, may iba't ibang configurations to. Pwedeng umabot ng Ryzen 9 and RTX 4070. Pero itong nasa atin ngayon ay naka Ryzen 7 7735HS CPU, RTX 4050 GPU, 16 gigs of DDR5 memory running at 4800 MHz, and 512 gigs na NVMe SSD. Sa memory, okay tayo. Goods pa ang 16 gigs para dito. Actually, kung titingin tayo sa iba, meron pa ring mga 8 gigs lang yung binibigay, which is honestly not ideal na para sa mga games natin ngayon. Pero para sa akin, mababa na yung 512 gigs na storage dahil sa panahon ngayon, mga 3 hanggang 5 na lang yung may install nating games dyan. Pero buti na lang, madali lang tayong makakapag-upgrade since may mga available slots din para sa parehong RAM and storage. Ito yung ilang mga benchmark scores na nakuha natin. Now, again, hindi tayo magpapanggap. Alam nyo naman na bihira lang tayo makapag-review ng gaming laptops, so wala akong maipapakitang comparison. Tinignan ko lang din yung benchmark scores ng ibang mga
gaming laptops sa ibang mga trusted laptop tech reviewers natin para magka-idea ako. So, pwedeng ganoon na lang din yung gawin nyo sakaling may pinagpipilian pa kayo. Tapos, eto naman yung average FPS na nakuha natin sa ilang mga games. At sabi ko nga kanina, for esports titles, makakapaglaro tayo ng smooth, high FPS gaming, lalo na 1080p lang din naman yung resolution ng screen. And syempre, pwede rin sa mga AAA titles with good frame rates, and most of the games na natest ko, lagpas 60 FPS din on average. Well, hindi lahat sagad-sagaran yung settings, but still, decent pa rin overall, high settings pa rin naman. Tsaka sa mga ganitong RPG games, hindi rin naman talaga kailangan yung sobrang taas na frame rates. Sa thermals naman, meron tayong 5 copper heat pipes at 2 fans, air intake sa taas at baba, tapos ang labas naman yan sa likod, tsaka sa magkabilang gilid. Naglaro ako ng Hogwarts Legacy for 30 minutes, 78 degrees lang on average yung temperature ng CPU, 65 degrees lang din sa GPU, tapos sa God of War naman, mas mataas pero hindi naman sagad-sagarang init talaga. 84 degrees sa CPU and nasa 70 degrees naman on average ang GPU, and hindi rin ako nakakaramdam ng pag-init dito sa WASD area kung saan tayo madalas pumipindot while gaming. Medyo maingay nga lang talaga yung fan kapag naka-turbo mode tayo. Battery life natin, solid din. 90 watt-hour battery yung meron tayo dito, so malaking battery din. Nag-YouTube playback test ako dito and more than 8 hours yung nakuha kong screen on time. So, totoo naman yung claim ng Asus na pwede nga rin natin itong gamitin for productivity and lighter tasks. Tsaka sa mga gaming laptops na nasubukan ko before, mataas talaga yung screen on time dito. Sa charging naman, ito yung 240 watt power adapter na included. 89% in just 1 hour, so mabilis lang din. Tapos, under My Asus app, meron din tayong battery care mode para malimit sa 80% yung charging na makakatulong naman sa lifespan ng battery. Highly recommended na i-turn on kapag lagi nating gamit yung laptop plugged in. Ito naman yung quality ng webcam. Unfortunately, 720p lang. So, hindi rin ganun kaganda tulad ng ibang mga gaming laptops. Okay na siguro kung pang online class lang naman, make sure na lang na meron tayong proper lighting, at gamit ko nga rin pala yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo. At para naman sa iba pang mga features, may Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, may 3 months na PC Game Pass, and andyan din yung Asus 4A quality and service warranty package. Okay, so overall, isang solid gaming laptop na naman to from Asus. Hindi siya yung super mura na laptop, 72,995 itong nasa atin ngayon. But since hindi naman to new release at medyo matagal na rin sa market, hindi malabong makakita na rin tayo ng mga promo at discounts sa mga accredited na stores. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan pwedeng makabili nasa description. Huwag kalimutang mag-subscribe, at para sa iba pa naming mga videos, click mo lang tong mga to.